Magandang hapon sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So sa hapong ito, sisilipin muna natin ang ating mga pananim mga ka-farmers. So ito ang ating pichay mga ka-farmers. Ayan, nagumpisa ng malalapat ang kanyang dahon, kasing laki na ng piso. Ayan ang pichay mga ka-farmers. Yung kulang po sa inyo, yan po ang variety ng gulay na madali lang pong mapagkitaan. Okay, so pwede natin to siya isabod mga ka-farmers ang pagtanim ng pichay or ipunla tapos bunutin isa-isa itanim, no? So mga 8 days mga ka-farmers pwede na bunutin at ilipat tanim para pantay-pantay ang kanyang laki compare sa isaboy. Okay, so yun po mga ka-farmers ang ating pichay. Ang variety po nito ay pabo. So ang planting distance po mga ka-farmers, no, 6 inches square. Okay, ito 3 inches. So dalawang ganyan mga ka-farmers, yun ang sukat, no, sa ating planting distance sa pagtatanim po ng pichay. Tapos isang plat, 6 lang na linya. Ayan lang po. Okay, so lipat tayo mga ka-farmers dito sa ating ampalaya. Kasi magkatabi lang po ito mga ka-farmers. Baka sa ating bidyong ginagawa sa hapong ito ay makakatulong po ito sa inyo. Lalo na sa mga baguhan at wala pang experience sa pagtatanim po ng ampalaya. Okay. So ang ating ampalaya mga ka-farmers, tapos na pong may mga posting nakaka-install. Okay, simula dyan papunta din yun po ay 3 meters mga ka-farmers. Ang planting distance natin din ay 1 metro, no? 1 meter. Ang rotoro simula dyan papunta din ay ang maganda mga ka-farmers 2.5 meters. Pero ang sa atin kulang ng isang dampal, isang ganyan para ma 2.5 meters. Okay, so ito mga ka-farmers ang ating diskarte. Ito ang ating poste. Tapos may puno doon sa ampalaya at dyan natin nilagay ang ating poste para hindi to siya ma-disturbo, no? Okay, so simula sa poste papunta diyan mga kalahating metro. Tapos simula diyan papunta diyan ay 1 metro. So simula diyan papunta diyan ay 1/2 meter. Simula diyan papunta diyan 1 metro. Simula diyan papunta sa poste ay kalahating metro. So 3 meters ang ating pagitan mga ka-farmers sa ating mga poste. Tapos simula diyan papunta diyan nasa kulang konti mag 2.5 meters. So ulitin ko, ang ating planting distance sa pagtatanim po ng ampalaya ay 1 metro. Simula dyan papunta dyan 1 meter. Tapos ang poste na sa gitna, no, katulad dyan sa ating nakikita. Okay, sana nga may ideya kayo, no, sa ating naibahagi sa hapong ito. Okay, so ngayon mga ka-farmers, lipat po tayo sa ating tanim na okra. Yan ang ating okra mga ka-farmers. Napakaganda na pong tingnan para magkaka-ideya kayo, no? So ibabahagi ko po sa inyo. Pichay, tapos na tayo. Ampalaya, tapos na tayo. Dito tayo sa ating okra. So ito ang ating okra mga ka-farmers na isa sa ibahagi ko sa inyo na variety na gulay. Kunti lang ang gasto, malaki ang kita. Ayan si okra. So napakaganda mga ka-farmers, tingnan, no, napakataba po. Ayan. So 4 na beses na po natin itong napipitasan. So sa taniman po natin to ng kalamansi mga ka-farmers, kaya may napansin tayong mga kalamansi din tapos okra, kalamansi okra. So ito ang linya sa ating kalamansi, tapos din mga ka-farmers yun ang daanan. So yan, tinataniman natin ang okra, ang space ng kalamansi para hindi masasayang ang ating area mga ka-farmers. Okay, so ang planting distance natin simula dyan papunta dyan nasa mga 3 roller mga ka-farmers. Tapos tag 2 puno po, no, sa isang hisok kada yan, 2 puno ito, 2 puno yan, 2 puno mga ka-farmers. Pag may natatlo okay lang, wag lang yung bunutin kasi mamumunga yan. So yun po, then simula dyan papunta din mga ka-farmers, pwede 1 meter o labis sa 1 meter kasi pag magaling kang mag-alaga, ayan, tumaba siya katulad nito. So hirap daanan mga ka-farmers, no, pag masikip po ang ating linya kasi makatito siya mga ka-farmers. So yun po ang may share ko sa inyo, no, sa hapong ito ang ating okra. Ayan, tapos papunta tayo doon mga ka-farmers sa ating talungan. Pero mga ka-farmers, bago natin puntahan ang ating talong, mga tanim na talong, pag-usapan muna natin ang mga problema sa okra.
Ang okra mga ka-farmers ay prone po siya sa tinatawag nating mga langgam, no, or ants sa English pa. So karamihan mga ka-farmers makita natin ang ating hinla ay talbos, no. Pag halimbawa meron na kayong napansing mga atake sa mga alamigas, so silipin natin mga ka-farmers kung meron na ba. So wala tayong nakikita din ang i-spray natin pwede mga ka-farmers yung gusto or alika, no. Tapos tingnan natin ang dahon kung okay lang ba, walang problema. So may nakikita tayo din ng mga mga ka-farmers o mga trips. So pwede din siya natin sa mga binibia, no. Pwede siya parang manatiling maganda, malusog ang ating okra. So yun lang mga ka-farmers, no. Mga aphids, trips, madali lang po ito isang kapitan. Dahil po sa mga langgam na ating napapansin na nandyan sa mga bulaklak o sa talbusan ng ating okra. So wala man tayong napansin din mga ka-farmers. Basta yun lang ang sabi ko, pag ang okra ninyo ay maraming langgam, ang ibig sabihin dyan meron ng mga nakapasok na mga insekto, yung mga suwing ang saking insect. So kawawa mga ka-farmers, no, mga ka-viewers, pag ang ating okra ay ma-atake po ng mga langgam, yung pula katulad nito mga ka-farmers, yan may mga langgam. So pinapa-sprayan na natin to kagabi. So isang beses pa lang po ito na isprayan. Meron pala din patay na mga ka-farmers. Yan, so ulitin natin to sa pag-spray para hindi masira o masayang ang ating pagod. Okay, so ang ating ginagamit din mga ka-farmers, no, mga ka-viewers, para sa damo. Kasi pag tayo kung papasukin natin ang farming, kailangan natin na malinis, kasi maganda tingnan mga ka-farmers, mga ka-viewers, pag malinis ang ating taniman. So Glustar contact herbicide lang po ang ating ginagamit din Tapos ang ating pampabulak sa limon, ang ginagamit natin din mga ka-farmers ay Green Acres, no. Ayan na po ang ating talungan mga ka-farmers. Okay, so sa nagtatanong sa talong natin, sa planting distance, simula sa isang puno papunta sa ilang puno, kalahating metro. Ang rotoro simula dyan papunta dyan, yun ang 2.5 meters mga ka-farmers. So ngayon mga ka-farmers, tingnan nyo, kunti na lang, no, ang kulang, mga 2 dampal na lang. So sa sikip na mga ka-farmers, pag kasi 3 months siya, no, ang ating talong, pero ganyan na siya kalaki. Kasing tangkad ko na mga ka-farmers, no, mga 5'5" ang aking talong. Kaya pa rin yun mga 7 to 8 feet ang taas niya. So yan, kulang na lang ang kunti na maanuhan ang ampalaya, ang tangkad ng ampalaya o balik sa ampalaya. So yun po ng mga farmers, hill to hill, half meter, root to root, 2.5 meters or 2 meters, pwede din, depende. Sa atin mga farmers, dati taniman to itong ng ampalaya, kaya 2.5 meters, isa lang ang nilagay. So napakalaki na ang puno, ganyan na siya, kalapad. Kasi hindi po ako nagpro-pruning. Okay, lahat ng mga sanga inalaagaan ko mga ka-farmers, tapos ang lahat ng mga pangailangan ay inibinigay ko sa kanila. Okay, so ngayon mga farmers, may lalakarin ako kasama si Bunso, no? Kasi pauwi na po ako sa probinsya dahil may national meeting po kami. So para maka-attend ko sa mga sa national meeting namin mga ka-farmers, ayan, kailangan naming uuwi. So galing ako nagsundo kay Bunso. Yan mga ka-farmers, ang sasakyan ko. Yan. Katas lang gulay. Yan po mga ka-farmers, mga ka-viewers. Kulay pula. Ang una natin mga ka-farmers, kulay pula, then sunod kulay black, then puti, pula na naman ang ating Pordiviris. Yun ang kulay niya. So yung lahat mga ka-farmers, no, ay nabili natin din sa pagtatanim ng gulay. Okay, so sa nagtatanong sa akin kung may pera ba sa pagtatanim ng gulay, ang sagot ko po ay meron, basta masipag ka lang. Walang bisyo, kagaya ko, kain lang, walang sugal, walang inom, walang sigarilyo. So ganun din ang mga tauhan ko sa farm, kasi ako mismo ang nagpili ng mga tao na pwede kong makasama dito sa farm na katulad ko.
So simple lang mga ka-farmers, no, ang usapan namin kung paano ako maghanap ng tao. So yung mga palisi ko ito, kuya, kailangan mo pa ang tao? Oh, kailangan. Bakit? Pwede ba ako magtrabaho sa inyo? So yun ang tanong nila sa akin. Pwede, basta kaya mo lang tuparin ang palisi ko. Ano po kuya? Ang sabi ko, bawal sa akin ang manigarilyo, kasi pag halimbawa lagi ka nakaharap sa mga bagong mga punla, hindi yan pwede. Tapos mga kapwa ko ka-farmers, yung pag-inom ng alak, tapos malasing sila sa gabi, pagka bukas hindi na makakagising ng mga haga kasi hangover pa. So ayaw ko. So kung okay sa inyo, tanggap ka na. So yun po, no, mga ka-farmers, sabi niya, kaya ko kuya, pero may mga tao na walang mga bisyo na nakakatrabaho sa atin, tapos yung iba kaya daw nila, pero pag kalipas ng mga isang buwan, pag magkasahod na sila sa atin, iinom ng isang buti, din dagdagan hanggang dumating sa punto na mag-away-away. So ayaw ko sa mga tao ng ganyan. So pag halimbawa gawin nila sa akin, mag-warning pa ako. Pangalawa, pangatlo, pag maulit na, sabi ko pwede na kayo magpahinga. So yun lang mga ka-farmers, mga ka-viewers, napakasimple lang po, no? Hindi ko naman po sila pinagbawalan sa pag-inom. Pwede naman pang inom lang ng kunti, pang patulog, pwede na. Pero pag maglasing ka dahil sahod mo, tapos magsuka ka na sa sobrang lasing hanggang sa pagdating ng umaga hindi ka na makatrabaho dahil hangover pa, ayan mga ka-farmers, kawawa ang katawan mo pag ganyan ka. Okay, so yun lang mga ka-farmers, no, mga ka-viewers, ang may share ko sa inyo, yung pitsay, yung ampalaya, yung okra at saka talong. Ang upo natin mga ka-farmers, o iba pa natin tanim, hindi natin malapitan kasi malayo po mga ka-farmers. Okay, so sa yung lahat, bago tayo magtapos, mega love shout out po ni ka-farmer Elias ng Sambales. Okay, mega shout out po kay Jimmy, no, watching from Bicol, palagi siyang nanonood, at saka sa lahat nating mga new subscriber, mga OFW, mega love shout out po sa lahat nating mga viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa. So sa inyong lahat, isang napakagandang hapon po. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Happy watching. Bye bye po.